Let us open our Bible on Psalms 40, verse 2. Praise the Lord. He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay, and set my feet upon a rock, and established my goings. Okay. So dito po dinescribe kung paano po nangyari ang pagliligtas ng Diyos sa buhay ni King David. Ganon din sa buhay natin. Kung i-describe natin ito, the same description. Pareho. We can relate this. No? We can feel the reality sa kanyang ginawa sa buhay natin. Anong sinabi dito? He brought me up also out of an horrible pit, out of the miry clay. Alam mo yung miry clay? Ito yung tinatawag sa English na quicksand. Pag ikaw ay mahulog dyan, walang pundasyon yan. Malambot yan na putik. Na the more na mag-move ka, the more you will sink. Kasi ibabacuum ka sa ilalim. So, wala kang mapupuntahan. Kundi, malulunod ka talaga, mamamatay ka talaga. So, ito yung binigay sa atin na picture, except God will help us. Ganon din sa tao. Pag nalunod ka dyan, nahulog ka dyan sa quicksand, patay ka talaga. Bakit? Ang exemption lang na mabuhay ka if there is somebody. Kung merong tao na mag-rescue sa iyo, diyan ka lang maligtas. Pwedeng kumuha siya ng kahoy, iabot sa iyo para hilahin ka. Pero kung wala, the more you move, the more you will sink. Patay ka. So, ganun din sa buhay natin. Ang miry clay, yan yung putik ng kasalanan sa buhay natin na kung walang magligtas sa atin, na may kakayahan na magligtas sa atin, like ang ating buhay na Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, wala tayong magagawa. Kahit ano pang gawin natin, kahit ano pang kilos natin, kahit ano pang teknik natin, kahit ano pang pagsisikap natin, we will sink. We are helpless. Kaya nga sabi dyan, without you, you can do nothing. Salamat tayo sa ating Panginoong Diyos dahil siya mismo, He brought me up also out of an horrible pit. Bakit maging horrible pit itong miry clay? Kung sa spiritual pa, miry clay, putik ng kasalanan. Bakit maging horrible pit yan? Kasi doon ka, yung kaluluwa mo, doon talaga mapunta sa impyerno. Kaya wala nang ibang description yung hell. Horrible yan. Nahukay. Bakit horrible? Eternal, ano yan eh? Agony, eternal pain. Wala nang katapusan, kaya horrible. So pasalamat tayo sa Diyos. Pag kinuha tayo ng Diyos, kung tangtanggan ita sa Ginoo, dinha sa putik sa kasalanan, gikuha punta niya sa horrible pit ang atong kalag. Muna, dako kayo ta og pasalamat sa Dios nga dapat nato ni pasalamatan, magmauning hinungdan atong alagaran ang Dios para atong pulihan. Digod takos ang atong mga ginahimo diha kaniya nga mapulihan. Mao bitaw giingon bitaw ni Paul, our sufferings are not worthy to be compared of the glory that shall be revealed at the last time. So, at the coming of Jesus Christ. Pero ang important dyan, ang pinaka-importante dyan, yung hindi na tayo mabalik sa putik na yan. Yan ang pinaka-importante. Kaya nga sinabi dyan, and set my feet upon a rock. Ang ating Panginoong Hesukristo pa rin ang maglagay sa atin sa ibabaw ng bato na hindi ka na mag-sink in, hindi ka na mahulog sa horrible pit na yan or sa putik ng kasalanan, and establish my goings. Siya pa rin.
Siya ang kumuha sa atin sa putik ng kasalanan, siya pa rin ang nag-establish sa atin sa ibabaw ng bato, at siya pa rin ang nag-establish sa ating mga pamumuhay habang buhay pa tayo sa sanglibutang ito. So, ito yung dahilan, magpakalakas tayo lagi sa Panginoong Diyos. Kaya nga sinabi dyan, they that wait upon the Lord shall renew their strength. Para sa ganon, wala nang shadow of turning. Basahin pa natin how it is being described, ang horrible pit na yan. Sige, Psalm 69:14 hanggang 15. Praise the Lord. Deliver me out of the mire, and let me not sink. Let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters. Let not the water flood overflow me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Yes. Isa yung tinatawag na dalangin, no? Iligtas mo ako mula sa putik. Huwag mo akong hayaan lulubog. Ligtasin mo ako mula sa napupuot sa akin. Sino bang napupuot sa atin? Di ba ang dyablo? Ang puot ng tao, ang mapapatay niya lang sa atin, physical. Pero ang puot ng dyablo, ang mapapatay sa atin, yung ating kaluluwa. Mas matindi ang epekto nito. Let me delivered from them that hate me. And God also can deliver us from the hate of man. No? Sino man taong mapupuot sa atin, pwede din tayo i-deliver ng Diyos. Wala silang magagawa. At ganun din sa masamang espiritu. Both yan, physical and spiritual. And out of the deep waters, alam mo itong waters, kung i-interpret natin sa Revelation, this is multitude of people. So kahit napakaraming tao sa mundong ito, iligtas ka pa rin. Parang si Noah, sa kapal ng populasyon noon, approximately 385 million. That is like deep water. Pero niligtas siya out of them. Imagine that. Imagine Davao City. Davao City is 1.7, 1.8 or nearing to 10 million population. Kung ating i-imagine yung Israelites, 2 million approximately, dalawa lang ang naligtas from the original. Kung paano ka kinuha ng Diyos from the deep waters. Waters pa naman dito. Imagine that. So, hindi basta-basta. Kaya wag nating sayangan yung pagliligtas ng Diyos na ito'y mawala lang. Wag nating itong hayaan na manghihina lang. Wag natin itong hayaan na ito ay hindi natin protectionan, hindi natin ito bigyan kahit pa man ng kahalagahan. Maugin na pinaka-importante. Nga di lato ni basta-bastahon kay sa kadaghang tao sa tibuok kalibutan. Tapuka daw ng mga tao sa Davao 2 million kung sa nakadaghan. Pagawas daw ng mga tao sa Deka, tanan nga mga houses sa tibuok Davao City. Apil na ng Marahan, apil na ng Marilug, Davao City pa na. Panakan, Bunawan, Lasang, diri sa Turil, hantod sa Inawayan, sige daw. Pagawasa ang tanang tao, unsa kabaga ang almost 2 million. Tapos, sa kadaghanon, pila lang ang ma-deliver niya. So, yung importance sa pagligtas ng Diyos sa buhay natin, hindi natin pwedeng i-take light lang natin yan. Hindi natin pwedeng natsambahan ka lang. Hindi yan pwede sabihin natin, hayaan lang natin itong manghina, hayaan lang natin itong ma-discourage. Wag. Kasi ang privilege, kung baga pa sa percentage ng population ng mundo, iilan lang kasi ang talagang naalis dyan sa many waters na yan na nasiparate na merong dakilang kaligtasan. But the most of it, based on the history sa Biblia, iilan lang. Kaya sabi diyan, delivered me from them that hate me and out of the deep waters. Let not the water flood overflow me.
Kasi ngayon, ang kasalanan, overflowing sa buhay ng mga tao. Ang common mga tao ngayon, nandyan sa unrighteousness, nandyan sa ungodliness. This is the common. Nag-overflow. Ang sinabi dito, let not the water flood. Bumabaha na ang mga ungodly. Let not the water flood overflow me. Huwag niyo silang hayaan na ma-overcome ako o mahawaan na ako. Huwag mong hayaan na ma-impluwensyahan na rin ako na nag-overflow, na nagbumabaha ang kasamaan ng mundong ito. Neither let the deep swallow me up. Huwag mo ring hayaan yung lalim na kakainin ako. Napakalalim na ng kasamaan ng sanglibotang ito. Kumbaga pa, nag-innovate na. Kumbaga pa, naglala na. Kumbaga pa, high-tech na ang kasalanan sa sanglibotang ito. Huwag kang lamunin ng sistema ng mundong ito na napakasama. And let not the pit shut her mouth upon me. Minsan, pag ang tao mahulog na dyan, tapos saraduhan ka na, kailan ba mangyari yan? Kailan ba ang tao sasaraduhan na yung katawan niya? Di ba pagpatay na at ilibing? Tingnan mo yung mga nililibing. Kung hindi man siya 6 feet below the ground, panchon. Anong gagawin dyan? Di ba sasaraduhan yan? Pag 6 feet below the ground, mayroong bulldozer. Noon, pala-pala. Ngayon, bulldozer na maliit. Kung ano yung hinukay doon, yung mga lupa na lumabas doon sa ilalim, tapos ilagay yung kabaong doon dahil nandoon na yung patay, sasaraduhan yan. Itamper pa yan. Kung panchon pa, siminto yan, may mga bakal yan, di yan basta-basta masira, saraduhan yan ng hollow blocks na may bakal din. Kaya, ganun ang magiging mapicture natin. Let not the pit shut her mouth upon me. Wala na, forever, ano na yan? Physically dead. Now, sa spiritual din, huwag mong hayaan na yung grace ng Diyos ma-receive mo lang in vain. Kasi nadatnan ka ng kamatayan, failing to do what is right and good in the eyes of God, failing to show what is acceptable in the eyes of God. Sigurado, pag namatay ka, para ka na rin tinabunan dyan. Yung pit na yan, yung bibig ng pit na yan, masasaraduhan ka, wala ka na. Forever ka na dyan, di ka na maalis dyan. Yan ang prayers na lagi nating bigyan kahit naman ng importansya sa buhay natin. Para yung kaligtasan natin, ingatan natin, mahalin natin ito. Talagang atin itong ipagtaguyod. Bakit? Paano pala nangyari ang kaligtasan sa atin? Hindi ito galing lang sa lupa. Kung kanino lang mga hero dyan, kung kanino yung mga great men dito, yung mga conquerors, hindi sila ang nag-initiate sa atin ito. This is heavenly. Basahin natin. Psalms 18:16 hanggang 17. Praise the Lord. He sent from above. He took me. He drew me out of many waters. He delivered me from my strong enemy and from them which hated me, for they were too strong for me. Di ba? Heavenly, from above. Nagpadala siya mula sa itaas at kinuha niya ako. At kinuha niya ako mula sa maraming mga tubig. Dahil, di ba may mga pasalamat ang mga anak ng Diyos. Salamat ako out of billion of population in this world. Isa ako na pinalad na nakuha sa kasalanan. Isa ako na pinalad na binago ng ating Panginoon Diyos. Out of billions, O di, galing sa langit kasi yan eh. Ang kaligtasan galing sa langit. Jesus galing sa langit. Ang Diyos nandoon sa langit. Ang initiative galing sa Diyos kasi. Ang pag-ibig ng Diyos galing sa Kanya. He sent from above. He took me and drew me out of many waters. Past tense ito. Nangyari yan sa buhay ng tao. Sino man sa atin. Talagang pasalamatan natin yan. Ingatan natin yan. He delivered me from my strong enemy.
Sino pala yung stronger sa atin? Di ba? Ang diablo. From the which hated me. Wala. Sino yung nag-hate sa atin? Ang diablo. For they were too strong for me. See? Masyadong malakas. Pero pasalamat tayo sa Diyos. Nagwagi tayo laban sa Kanya. Although we are little lower than Him, kahit we are weaker than them, pero yung stronger one dumating sa buhay natin, si Lord Jesus Christ. Praise the Lord. Kaya pasalamatan natin. Grabe yung pag-describe dito. Yung ginawa ng Diyos sa atin. Kaya yung amazing grace na inawit natin. How sweet the sound. Once I was blind, but now I see. At sinabi doon, marami na akong na-resist ng mga tukso, marami na akong na-overcome mga temptation because sa grace ng Diyos. Marami na akong na-overcome ng mga trials dahil sa grace ng Diyos. Kanya yan, siya yan, ang ating Panginoong Diyos. Basa pa, Psalms 142, 6 hanggang 7. Praise the Lord. Attend unto my cry, for I am brought very low. Deliver me from my persecutors, for they are stronger than I. Bring my soul out of prison, that I may praise thy name. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Yan. Pag naligtas ka na, pag ikaw ay kinuha na ng Diyos, yung deliverance nangyari na sa buhay mo from your persecutors, which is stronger than you. Ano ang magiging senaryo dapat ng ating paglilingkod sa Diyos? Kinuha niya sa, yung kaluluwa mo kinuha na niya sa prison, sa kulungan. Anong dapat gawin natin? That I may praise thy name. Para pupurihin ko yung pangalan mo. The righteous shall compass me about. Yung environment ng buhay mo, wala ka na doon sa mga makasalanan, mga kasamaan na nandoon ka pa rin sa drinking session ng alak, nandoon ka pa rin sa mga disco houses, nandoon ka pa rin sa mga ungodly manner, nandoon ka pa rin sa kung ano-ano pa yung mga pamumuhay, kung ano yung mga pamamalakad ng mundong ito, nandyan ka sa karamihan, sumusunod pa. Hindi na. Iba na. Ang nakapalibot sa iyo, compass me about, yung righteous. Doon ka na sa mga righteous people. Praise the Lord. Doon ka na sa mga holy people. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Secured ka among the righteous. Secured ka. Kaya nga sinabi dyan, evil communication corrupt good manners. Meaning to say, if you join yourself openly, frequently with the wicked, ay sigurado, mahahawaan ka. Pwede ka lang magpunta doon sa mga wicked for a special mission, for a special purpose. Not to be influenced by them, but for them to be influenced by you. Praise the Lord. Yan lang ang exemptional. Yung sinabi ni Jesus, I came not for the righteous, but for the sinners to repentance. Ngayon, kung may mga pagsubok man sa buhay natin, huwag tayong mabahala. Tulad sa nangyari doon sa mga disciples, na nung sumakay sila sa bangka, biglang umalon. Paintulot yan ng Diyos. Sometimes, sinusubok yung ating faith sa Diyos. Sometimes, sinusubok tayo sa ating faithfulness sa Diyos. Pero huwag kang mabahala. Remain faithful. Walk by faith. Ililigtas ka pa rin ng Diyos. Parang nangyari sa mga disciples. Ginising nila si Lord Jesus. Lord, carest thou not that we perish? Anong sabi ni Jesus? Why are you so fearful? O men of little faith. Kaya, minsan, may mga pahintulot talaga ang Diyos na mga pagsubok sa buhay natin. Hindi dahil disobedient ka, kahit obedient ka. Pero huwag kang mabahala. Bakit? Basa. Psalm 71 verse 20. Praise the Lord. Thou which hast showed me great and sore troubles, shalt quicken me again, and shalt bring me up again from the depths of the earth. Yan.
Pinapakitaan mo ako ng dakila at napakatinding mga troubles sa buhay. Subalit bubuhayin mo uli ako at dalhin mo ako pataas na naman mula sa kalaliman ng lupa. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Pagsubok lang. Ang pagsubok to test us so that pag tayo ay manatiling faithful sa Kanya, He will elevate His dealing with us. I-elevate niya yung pag-entrust sa iyo ng blessings. I-elevate niya yung paggamit ng Diyos sa buhay mo. Para din sa sanglibutang ito. Ang tao, hindi kontento na pagsiman ka, let's say, nag-aral ka dyan sa agro ng nautical. Pag-graduate mo, tapos yung tawag yan, yung parang OJT ba yan sa ibang profession? Pero yan, hindi OJT ang tawag, may tawag yan. Magsakay ka muna ng barko. Yung nangyari ngayon kay Brother Kent. Kay Philip. Pagbaba niyan, meron ka ng seaman's book. Kung officer ka, magsimula ka siguro sa third mate. Hindi ka naman pwede na manatili ka lang ng third mate hanggang tatanda ka. Kasi may privilege ka na mag-exam pagbaba mo para maging second mate ka. Para magtaas din yung sweldo mo. Ganun yan. Pagbaba mo naman, schooling ka na naman para maging first mate ka. Pagbaba mo, para maging chief mate ka. Pagbaba mo, schooling na naman. Ano yung schooling? Test yan eh. To test your knowledge. To test everything, a higher level of intellectuality sa iyong profession. Pag napasahan mo lahat yan, mag-i-elevate yung ranggo mo. Kung mag-elevate yung ranggo mo, yung gawain mo sa profession mo as a seaman, mas tataas yung iyong responsibility. Hanggang maging kapitan ka, dala mo na yung buong barko. Ikaw na ang pinaka-piloto dyan. Ikaw na ang pinaka-master dyan. Doon sa ilalim. So, ganun sa buhay natin. You have to undergo test sa buhay natin. Praise the Lord. Kasi hindi ka pabayaan ng Diyos, lalo kanyang itataas, i-elevate. Ganun po. Kaya, itong deliverance ng Diyos sa atin, hindi basta-bastang deliverance ito. Basa. Psalms 86:13. Praise the Lord. For great is thy mercy toward me, and thou hast delivered my soul from the lowest hell. Yes, for great is thy mercy toward me. Thou hast delivered my soul from the lowest hell. Yan yung great mercy niya na ginawa niya sa buhay mo. Kinuha ka niya sa lowest hell. Kasi ang direksyon ng mga sinners, kung di tayo kinuha dyan, pababa ng pababa, pabagsak ng pabagsak, yung buhay natin until you will settle down in the lowest hell. Pero yung mga niligtas ng Diyos, yung mga naging faithful and righteous sa harapan ng Diyos, upward way, until you settle down in the highest level, in the kingdom of God. Wala nang pagkabagsak, wala nang pagkahulog. Kapit tayo lahat kay Lord Jesus Christ ng mahigpit. Hindi ka talaga pababayaan ng ating Panginoong Diyos. Ngayon, alam mo yung YouTube, parang university na rin yan. Ang tawag dyan minsan, YouTube University. Bakit? Ang daming nagpo-post dyan for learning. Example, how to clean your brake system of your car. Ay, nandyan lahat. Binibidyo nila, yung tanggalin mo na yung gulong, ganito ang i-remove, ganito ang panglinis, lahat-lahat. So, ibig sabihin yan, tulad niyang Delica. Alam mo naman, mahal ang mekaniko ngayon. Kaya nagtulungan na lang kami ni Brother Dan. Brother Dan, i-DIY na lang natin ito. Kaysa maggastos pa tayo. Tayo na lang matuto pa tayo, maka-exercise pa tayo, pawisan pa tayo, nakatipid pa tayo. Kaya gibaklas namin lahat yan. Yung pala, napakanipis na ng
brake lining. So tawag niyan, pinabanding. Pagkabit namin, parang nag-ungot na yung piston. Pagbukas namin, ay grabing putik, grabing ano. Kaya mamaya uhugasan yan. Nandyan lahat yan sa YouTube. So, sa buhay natin, paano ka maligtas? Ano ang matutunan natin sa mga taong ligtas? Anong ginawa nila? Ang Bible, higit pa sa YouTube University. Kasi dito sa Bible, lahat ang illustration, demonstration, instruction, model, lahat, in detail yan, paano ka maligtas. So ano ang pinaka-effective para tayo hindi na mawala sa kaligtasan na ginawa ng Diyos sa atin? To maintain it, to sustain it. Basahin natin. This is very effective. Psalms 27:5. Praise the Lord. For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. In the secret of his tabernacle shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Yan. Gusto mo huwag ka nang sink in. Gusto mo nang hindi ka na mabagsak, hindi ka na magbalik doon sa horrible pit. Merong venue na itinalaga ang Diyos para sa mga tao. At dyan mo mararanasan paano ka pagtibayin ng Diyos, paano ka establish ng Diyos upon a rock. Saan? For in the time of trouble, he shall hide me in his pavilion. This is pavilion. And in the secret of his tabernacle, this is tabernacle, shall he hide me. He shall set me up upon a rock. Dito tayo mag-take refuge. Dito tayo pupunta sa buhay natin para safe and secured ka. Magpakailan pa man, hindi na makahabol sa iyo ang diablo. But you must worship God in spirit and in truth. Amen? Praise the Lord. Last verse, Psalms 119, verse 133. Praise the Lord. Order my steps in thy word, and let not any iniquity have dominion over me. Yan. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na. Kung sa aeroplano pa, naka-take off ka na. Kung sa barko pa, naka-18 knots ka na. Alam mo yung 18 knots? Lakas-lakas na rin yan. Marami mga barko na tumatakbo pa ng 24 knots. Siguro yung mga cruise ship, mabibilis din yan. Ganon din sa spiritual life natin, order my steps in thy word. Kailangan wag tayong ma-derail sa kanyang word. Lagi tayong nakasubay, kumbaga pa. And let not any, even one, even few, even seldom, wala na talaga, dapat. Ano yun? Let not any, kahit maliit o malaki. Let not any iniquity have dominion over me. Wala na silang, hindi na naghahari sa atin. Hindi na nagdo-domain sa atin. Hindi na nagro-rule sa atin. Any iniquity. Tuloy-tuloy na yung ating biyahe. Makarating tayo sa kanyang blessedness. Yung laging inaawit natin, blessed assurance. Wala magawa niyan, galing lang yan sa langit. Yung salvation, wala makagawa yan, galing lang yan sa langit. Sino pa palang galing sa langit? Jesus said, I am He who came from heaven, and I will be going back where I came from. Siya. I am the bread from heaven. He that eateth manna died, but he that eateth the bread from heaven shall live forever. Siya. Siya yung nabigay sa atin ng deliverance. Kaya to God be the glory. So, sinabi dito, He brought me up also out of an horrible pit. Di-describe, grabe, out of the miry clay. Na, kung walang someone na magtulong, walang makatulong, walang makaligtas. And set my feet upon a rock. Kung niligtas ka man, pinatawad ka man, in-enlighten ka man ng gospel ng Panginoong Diyos, itatayo ka rin niya, itatatag ka rin niya sa matibay na bato. At kung itatag ka sa matibay na bato, and establish my goings. Pag sinabing establish, hindi ka na talaga mawawala dyan. Tingnan mo yung nangyari sa NCCC.
Magpasok ka sa mga NCCC ngayon, magtaka ka. Mingaw na kaayo. Halos wala na sila stocks. Ano kaya ang problema? Hindi na sila established. Ang balita ko, sasaraduhan na lahat ng NCCC except lang yung main. Ewan ko kung anong main yan. Sa Yango rin ba, na pinaka-original, o dyan ba sa Maa, na pinakamalaki nilang mall? Doon daw nila dalhin lahat ng stocks. Saraduhan na lahat. So, imbis na established na sila, nag-dwindling. Parang ganun ba? Alanganin na. So, kaya, isa yung malaking tanawin sa atin. Samantalang yung SM, lalong rumarami. Kahit namatay na yung parents nila, si Henry C. Bakit? Ay yung mga anak nag-aral ng husto. Paano ipalakarin yung negosyo? Mas napalaki pa nila. Ang tanong, yung mga anak kaya nila, ma-follow through nila kung mamatay na itong second generation. Kaya sa buhay natin, kailangan tayo establish yung ating paglakad. Huwag nating hayaan yan na mabankrupt, huwag nating hayaan yan na mag-fade away. Huwag. Kasi ang ano dyan, tinitingnan natin paano tayo mailigtas sa lowest hell na yan. Sa miry clay na yan. Praise the Lord. Kaya pagtuunan natin yan ng halaga ng buong puso at buong kaluluwa, buong kalakasan. Prayerful, watchful, may takot ka sa Panginoon, lagi kang pumupunta dito sa sanctuary, hindi ka nagsasawa, lagi kang nakikinig sa salita ng Diyos. Kaya nung nag-chat ako kay Ma'am Bising, Martin, may ko, kumusta kayo dyan? Sabi niya sa akin, getting well si husband ko. Kumusta yung pagsimba ninyo? Nakakapunta ba kayo sa simbahan? Hindi, pastor, kasi walang maiwan sa husband ko. Ako lang magbantay sa kanya. Pero, para kaming nagsimba kasama mo dyan sa Davao. May malaking screen sila. Daily sila nakikinig sa salita ng Diyos. So, dapat maging stable ang bawat isa. Unmovable. Dito sa kanyang tabernacle, sa salita ng Diyos. Amen? Praise the Lord. Magsitayo.